Yan mga boss, so may Toyota Wigo ulit tayong dumating na maingay din yung makina. Kaso problema, ito, panibago na naman to, tinuwing nung Sunday. Kaso pinagawa nila sa mekaniko online daw. Kinalas-kalas lang tapos hindi na binalikan. So titingnan natin kung ano na yung mga kinalas dito. Pero naging kausap ko na to dati. Di ko lang alam bakit hindi nila tinuloy sa akin. Tumawag pa sila ng mekaniko sa online para makalas. Kaso nga lang, iniwanan na, hindi na binalikan. So ito, titingnan natin to kung ano na mga kinalas ng mekaniko na gumawa na itong Toyota Wigo. So ito siya mga boss. Yan. Galing ng Cavite, Gentry. So ito na, nakita natin. Kinalas na pala yung head. Ibinalik lang yung cover. Hindi na nga binalikan. Yung kalas-kalas na, wala na yung camshaft dito. Baka dito sa loob. Sabi ko nga kay sir, baka kulang-kulang na yung parts. Itong alternator, andito nakasiksik. Namipit na dito. Tapos meron pa akong Toyota Wigo na kulay white naman na maingay ang andar. Mas nauna yung Wigo na white mga boss. So paparinig ko rin sa inyo yung andar pagkatapos kong tingnan yung mga kilalas nitong Toyota Wigo na blue na kararating lang ng tubig. Yung kanyang Toyota Wigo. Dito sa loob. Dito naman yung mga ignition coil niya, intake. So yung throttle, camshaft, tsaka yung mga bolt. Asan kayo mga camshaft cap nito? Yung mga camshaft cap. Kaya nilagay natin. Parang hindi ko nakita yung camshaft cap dun sa harap. So ito nga yung camshaft cap. Wala doon sa harapan. Saan kayo napunta? Saan kayo yung mga camshaft cap nito? Okay, tinabunan na to ng plastic eh. Wala rito yung mga camshaft cap Oo, wala dito. Dito. So andito sa likod. Ayan, may bakat ng tubig mga boss. Ayan, pinasok, binaha to. Kahigop rin yung makina. Kaya sobrang ingay ng andar. Yun. Panibagong Wigo na naman to. So natapos natin yung ganitong kulay. Unang-una yung kulay blue. Tapos sumunod naman yung puti na ginagawa natin. Yan, ituturo ko rin sa inyo mga boss kung anong dahilan bakit pumapasok din yung tubig sa loob ng inyong Toyota Wigo pagka malakas ang ulan. So, i-example ko yung kulay white mamaya. Papakita ko sa inyo ang andar. Start mo daw. Ito yung kulay white natin mga boss na gagawin din. Lako? Sa ating Toyota Wigo. Patay mo na yan. Alam mo yung sakit nito. Mas malala yung isa. So ganito kaingay yung white na gagawin natin na Wigo. Tapos pabubuksan ko rin yung isa, yung kulay blue na kararating lang sa labas. To titignan natin kung ilang connecting rod ang nabaluktot nun kasi hindi na natin mapaandar. Gawa ng kalas-kalas na ng dinala sa atin. So pinabuksan ko na siya agad. So ayan, ito na yung kulay blue na nasa labas mga boss. So natanggal na nga natin yung tatlong piston. Papakita ko sa inyo. Mas maraming connecting rod ang nadali nito. 2 connecting rod ang baluktot nito mga bossing. Etong Toyota Wigo na blue na kalas-kalas na nang dumating sa atin. Tingnan nyo. So tatanggalin natin dito sa plastic. Ayan yung number 3 na connecting rod. So asan pa ba yun? 1 and 3 ang nadali nito na connecting rod na sobrang baluktot. Yung white naman ay isa lang. Number 1 lang ang naging problema doon sa kulay white niya. So isa connecting rod lang. Ito mas malala tong kulay blue na to. Ayan yung number
number 1 yan. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi siya ganong halatang baluktot. Mas malala yung number 3. So yun, natapos na natin yung kulay white kasi mas nauna naman yun. Ituturo ko sa inyo kung saan pumapasok yung tubig. So ayan, tapos na yung Toyota Wigo na kulay white na sumunod dun sa ginawa natin, no? So pagka-release natin ng isa ng Wigo, ito naman pumalit. So ito naman isang connecting rod lang. Ngayon, papakita ko sa inyo kung bakit minsan umaapaw, pumupunta rito yung tubig, no? So magtatanggal kami nitong frame ng wiper. So may mga ito kasi, may mga butas sa bawat gilid para yung tubig ay dito ang tapon sa gilid. Pag barado kasi mga boss, dito umaapaw siya. So bubuksan lang namin to, tatanggalin lang namin yung wiper. Nilagyan muna namin ng pansamantala nito, no? Kasi kagawa lang. Mamaya kasi kunin kagad ng mayari at mamaya magkalakasan na naman ng ulan. Makahigop na naman siya ng ano. Ito mga boss, pansamantala lang to, no? Yan. Ito, isa pang screw. So ituturo ko sa inyo mga boss kung bakit minsan umaapaw itong mga ganito o dito dumadaan yung tubig. Ito, kung mapapansin nyo, maganda pa naman yung goma niya. Dito kasi yan, parang nag-overflow pagkabarado yung pinaka-drainage niya sa bawat kanto. So mga ganitong Wigo. So ayan, natanggal na namin to mga sir. Yung ayan, yung frame ng wiper. So ito yung itsura niya. Ang drainage siya mga sir, ayan, sa kanto na yan. Ang liliit niya, no? Tulad dito, barado. So kuha tayo ng flat screw. Napakabarado po. Ano ko ba, bakit sobrang liit naman ang nilagay? Ayan, kita nyo mga boss, ayan, barado siya ng putik. And so yung tubig mapupuno to, lalo na pag mapupuno to rito, lalo na pag malakas. Ayan, kabilaan niya, no? So ayan, yan, kabilaan niya, yan, barado din, yan. Ngayon tingnan nyo sample, may tubig tayo rito. Bubuhusan ko, minsan pag barado pa yan mga boss, papasok pa yan sa loob. Ayan, sa aircon. So bubuhusan ko ng tubig, tingnan nyo. Ayan, yan, nai-stack yung tubig, hindi tuloy-tuloy. Ayan, so binubuhusan natin. Ayan, nai-stack yung tubig. Ayan, sample lang yan mga sir, Ayan, paano pa kaya pagka malakas na malakas? So kuha pa tayo ng tubig. Ayan, example lang to sa mga ganitong first gen na mga Wigo, no? Kasi yung mga bago ngayong Wigo, in-upgrade na nila yung kanilang air cleaner. Ayan, binubuhusan ko, na-i-stack siya. Ngayon, ito yung ano niyan, problema niya na yan. Ayan. Ayan, dumaloy na siya. Ayan. Dumaloy. Ito lagi nililinis mga boss. Ayan, kabilaan. Ito. Ang galing. Dito. Ayan, wala na siya. Ayan, Yan lagi nililinis. Pati itong kabila, ayan, may stock pang tubig, Ayan. Kuha kang panundot doon. Ayan, may stock pang tubig. Yan ang problema. Ayan. Mahaba siguro, galing dito. Kaya ba? Yan, dumi, Yan, nilinis na rin natin. Ayan, so kitin mo. Napakaliit lang kasi ng butas. Mga boss, kabilaan nyo. Ayan. May ano ka ba doon? Brush, tanggalin natin ito mga putik-putik na. Ayan, napakaliit lang yan, Lalo na pag nakaparada kayo mga boss sa mga yung may puno, tapos may dahon, mapasukan ng dahon. Yan po ang papatay rito sa mga drainage. Ito puro putik ang nangyayari dito. So papalinis na rin natin yan. Tingnan nyo, bubuhusan ko nung natanggal natin yung bara. Yung kabila, papalinis ko pa ng gusto yan. Ayan, yan, bumaba na siya. Pero makikita nyo, andun pa rin may nakakalang na mga putik. So bubuhusan ulit natin. Kabilaan nyo na, pati yung kabila. Kita nyo mga boss, ayan, bubuhusan ko. Ayan, tuloy-tuloy na siya. Kamay mo yun. Ayan, tuloy-tuloy na siya ang bagsak.
Yan, o, di ba? Ganun lang sa may mga ganitong Wigo ah. Napakadali lang pong kalasin ito, yung pinaka frame ng wiper. Ito. So, konting sharing lang kasi bawat tag-ulan talaga, ang dami naming Wigo na nagagawa ng mga ganito. So, mayroon pa tayong paparating na Toyota Wigo ulit. Ganun din, maingay. Maingay yung makina. Kita nyo naman yung connecting rod. Buti maswerte ito at isa lang. Ayan. Ito yun. Baluktot oh. So ganyan siya. Kalala. Huwag lang makatamaan yung pinaka-slip. Hindi lang dumikit yung piston. Ay, connecting rod lang mapapalitan natin. Pero pag dumikit mga boss, katulad nung isang ginawa namin, tapos baba yung engine block para magpa-slip ng panibago. Ayan, pinapalinisan natin pati yung mga putik, yung butas, yan. Para wala nang kakaba-kaba. Tapos sinusuportahan muna namin ito. Ayan o. Diyan siya aapaw. Magtataka naman kayo hindi man nadali yung galito nyo, pinasukan ng air cleaner, magbabaha naman yung sa loob dahil ayan o, sa aircon, pinaka ducting niya ng aircon, ayan, may butas yan, pasok din sa loob yung mga boss. Malakas ang ulan, punong-puno rito, wala na, pasok din yan dyan. Kaya kailangan lagi natin buhayin to, laging linisin to, lalo nang wala kayong paradahan, nasa labas lang, tapos sa puno pa kayo nakasilong itong mga ganitong sasakyan. Pag napasukan ng dahon yung mga ano yan, bagbabara. Ito kay boss, mga putik, dumi. Yan o, pinapalinisan natin. Pabilis na yung daloy ng tubig niya. Kanina nai-stack no. Yan. Alright, kaya pag punong-puno yan, naapaw yan, dito ang bagsak niyan sa air cleaner hanggang sa mga kahigop ng tubig. Yan. Saka kaya nasisira yung ating makina. Dahil lang din dito yan. Ito, napakatahimik na ng andar nito mga boss. Mamaya pagkatapos nito papaandar rin natin. Papalinis lang natin kay Calyabing GR. Dito bagsak niyan sa mga gilid. Pagka maulan. Sige, buhos ka ng tubig dyan. Yan, nalinis na namin yung mga butas dun sa drainage siya. Yun, di ba? Ang bilis. Yan, kaya pag marumi, tapos ang makina. Ito lang naman tatanggalin mga bossing. Dalawang wiper arm. Tapos ito. Naka-clip lang naman to. Dalawang pirasong clip. Napakabilis lang. Kayang-kaya nyo po i-DIY yung mga ganito. Example, nasa mga puno kayo, ganyan, no? Pumaparada kayo sa ilalim. Tapos mahulugan ng mga ganitong dahon. Yan, mahuhulog yan dyan. Uulan yan. Dito na sa liit ng butas nito, yung drainage ng Wigo. Ayan, babara yung dahon dyan. Ayan. Ka-encounter ako nyan. Dami talagang puno rito. Yung huling Wigo na ano namin. Ayan o, ayan, ganyan, babara dyan sa drainage, wala na, tapos na. Apaw na yan, papasok na sa air cleaner nyo yan. Ayan, mga gitong dahon. Okay, balik mo na to Calyabing. Ayos na, malinis na. Ayan, ganun lang kasimple oh. So, angat nyo lang to. Konti. So, ganun din yung kabila. Yan, ganoon lang. Tapos lock nyo lang to. Angat dito Calyabing. Dito nito. Yan. Tapos dito. Ayos na. Ganyan lang. Ganyan lang kabilis. Tapos dalawang wiper arm. Para malinis. Tapos itong lock na to.
Dito yan mga boss. Yung lock na to. Ito lang sisikwatin nyo yung lock na yan. Yung clip na to. 2 peraso. Dulot dulo. Kaliwa yung mahaba. Yan, ganun lang. Tapos na. Tapos na ang laban. So, balik lang yung wiper arm. So ayun mga boss, na balik na natin to. Punasan mga tong tubig-tubig lang. Ngayon i-start na natin. Ito yung dating parang typewriter yung andar. Oh, napakatahimik na ng kanyang andar mga boss. Malayong malayo na dun sa ano. Diba? Tahimik na yung andar. Ayos. Ayos. Boss oh, mga boss oh. Yung pagbarado. Oh, maswerte ito, isa lang talaga. Puro Toyota Wigo pag nagkakalakasan ng ulan mga boss. Yung mga ginagawa natin na umiingay yung kanilang makina. Pag nakakahigop na ng tubig yung inyong air cleaner o napapasokan ng tubig yung inyong air cleaner, ayan, diretso po sa makina yan. Kaya nababaluktot yung ating connecting rod. Alright.